Before I introduce our guest today, I need to tell you how I encountered Rosayo. It was in the Feast conference, and we had an expo area where there were many booths and they were serving our attendees. And then there was this one booth by Rosayo. I walked in and I saw this beautiful, beautiful rosary made from Bethlehem. And I said to myself, oh my gosh, this is so good. And you know that the rosary was made with a lot of heart. Anyway, I met the founder, Anchi. And then after that, I looked at them in their website and then I discovered that they were able to connect faith with helping poor children and the poor elderly. And I said to myself, "Oh my gosh, I need to get to know more of what they were doing and get involved." And so, this is the reason why we are having this conversation. We have someone very special. I'd like to introduce her to you today. And Angie, I Yeah. just need to ask you before we go into the other stuff, I want to ask you, who are you? And where do you come from? And who is waiting for you tonight at home? Unang-una po, Brother Bo, thank you kasi po binigyan niyo ako ng time and ano po sa akin, isang blessings po na dumating, especially po na alam niyo po kung paano po ako na-inspired sa lahat po ng mga books mo, po. And dito po talaga siya nagsimula. Thank you. And Thank po, you so much. and by the way po, I'm Anchi, simpleng tao, isang ina, and may pamilya, parents, bali po, lumalaban po ako sa buhay para po sa kanila and especially sa anak ko. And ang naghihintay po sa akin, ang pamilya ko. Yun po lagi ko inuuwian and yun sa kanila din po ako kumukuha ng lakas para po sa pang-araw-araw ng pagsubok sa atin ng Panginoon. Anshi, you are a woman of deep faith. How did Mama Mary become a part of your life? Nagsimula po nito sa parents ko po, especially my mom. Kasi po yung mom ko, siya po talaga yung kumakapit kay Lord ever since po. Simula daw po kami yung pinagbubuntis niya and talagang pinagluluhod niya po kami. And time to time, every day, hanggang po sa hindi po kasi perfecto yung life na binibigay talaga sa atin. Pero po, as a family, kahit anong hirap po ng buhay, yun po, dun po ako kumapit. At dun ko rin po lalo nakita si Mama Mary nung time po na wala po akong ibang malalapitan bukod po sa family ko. Pray lang po ng pray and dun din po ako nagsimula mangarap. Dahil po siguro na may maliit po ako, may baby po ako. Anchi, before Rosayo, what were you carrying na hindi alam ng mga tao? And what did your nights look like? Sa totoo lang po, sobrang hirap po ng buhay ko. Bago po dumating ang Rosayo, may mga gabing umiiyak po ako kasi lalo na po na may mga time na yung anak ko, may hinihingi siya sa akin na hindi ko kayang ibigay. Even a simple like milk, kasi po kailangan po namin na, the time po talaga sobrang hirap. Kasi pa, nagtitinda po ako sa kalsada. Nagtitinda po ako sa kalsada kasi yun lang po yung alam kong pwedeng ibuhay namin para may pang araw-araw akong pang tustos sa anak ko, sa needs niya po. And then the time din po, Anong binibenta mo? before po nagsiselling po ako ng mga fruits and sa morning. Then din po sa gabi naman po, nagtitinda naman po ako ng inasal, nachos, sa Sa sidewalk? sa sidewalk po, sa Kalsada. Albay, sa Bicol. That's Oh. in Tabaco, Albay. Dun po, kasama ko po yung anak ko na at age of 3 years old. Nalalaman niya na po yung anong dapat. Umulan man, umaraw, andun lang po kami sa gilid ng Wow. kalsada. But then po, hindi po ako tumigil magdasal. I always pray lang po ako ng pray kasi may time na rin po kasi ko nun na
down na po. May mga time na rin po na, what do you call of that? Na parang hindi ka nakilala ng tao. Not Oo. because of, not like before na maganda yung trabaho mo, but I need to choose yung baby ko po eh. Oo nga. Sobrang liit niya pa po, then parang lagi ko po siyang iniiwan the time sa yaya. So I decided to resign my previous work para lang po masabay pa yan. And then, siguro po, I have a savings naman before. But the problem is, lumalaki po yung bata. Oo nga. And then the expenses po, yun yung Yeah. Ang sakit nun, yung meron siyang hinihingi na simpleng bagay, Opo, totoo po. gatas. Hindi naman siya humihingi ng mahal na laruan. Gatas, tapos Opo. hindi mo maibigay. Yes po, That kasi, must have been so painful. yes po, and especially po kasi sa Bicol, sa Albay, alam niyo po yung weather doon, mas madalas pong maulan. So, yun, may time na hindi ko po talaga kayang magtinda, but pinupursig ko po yung sarili ko na hindi po dapat ako matali sa isang bagay na yun. Yeah. And always pray po. Way back year to 2025, that time po is December 31. Yung all boss ko po. Actually po, she's not only my boss, but she's also like my sister. Ganun po niya ako itrato. Talaga? Yes po, sobra po. Yung love na po na hindi ko sa kanya naranasan ever since po na we're working together in that company. Hindi ko po naranasan na boss ko siya. Wow. Ever po. And she's always treated me like a sister. And lagi po siya nakaguide sa akin. And nagulat po ako one day, December 31 at 11:45 p.m. before New Year's Day. Oo. Nakareceive po ako ng call sa kanya. And then sabi niya sa akin, Angie, matagal na kitang hinahanap, pero hindi kita makita. And sabi ko, ano po yung kailangan? Baka po may ano siya. Sabi niya sa akin, gusto ko mag-business tayong dalawa. So ako po nagulat po ako sa kanya. Kasi hindi po niya in-offer sa akin maging empleyado niya, but a business partner po. Sobra pong, akala ko po, that time, and sabi niya sa akin, Happy New Year, mag-uusap tayo that day. And that time naman po, lumuhod po ako. Doon po yung New Year na yon. Sobrang thankful. Kasi po, sabi ko, akala ko tapos na po yung tapos na po, hanggang doon na lang po ako. Oo. Kasi, sabi ko, Lord, siguro hinanda mo ako sa blessings na ibibigay mo Yeah. na nakarapat-dapat po sa akin. Yeah. And siguro po, pinaranas mo po sa akin ng ilang taon kung paano pong maging matatag. Oh. Doon po ako nagsimula mangarap ulit. Wow. Sobra po. Sobrang nabibless po. The way po siguro, para po sa akin, kahit po walang-wala ako, natuto po akong magbigay sa nakikita kong mas nangangailangan. Kahit po kumikita lang po ako ng kaunti, pero natututo po kami ng anak ko, pag once po may nakikita kami sa kalsada, ibibigay po kami kahit papano po. Wow. Ganun po kami. And then siguro po, ganun din po kasi kami pinalaki ng mama ko. Kasi po yung mama ko, napakasimple. Siya po siguro yung, let's say, na-admire din po ako sa ginagawa niya. Kahit na, alam niya na hindi niya kaya, pero sabi niya, kaya natin yan. Tayo kumakain tayo 3 beses isang araw. Bakit hindi natin i-share ang kaunti na bagay na po yun or pagkain sa iba na mas nangangailangan? Brother Bo, eto po kasi, sinabi ko po na to sa inyo before pa tayo nag-meet, and talagang alam niyo po na sobrang na-admire po ako. Nagsimula po ako sa mga books niyo. That time po talaga yung mga books niyo, ninanakaw ko pa po sa kapatid ko to read it po talaga. Kasi po yung, yung brother ko pa, yung youngest ko. Youngest talaga na kapatid ko. Siya po mahilig magbasa ng mga books niyo. And talagang,
From that beginning po, dun po ako nagkaroon ng idea rin po. Kamabasa po sa books niya po na like eto pong negosyo or ano man po meron ako na business or ano pa man, ito po ay para sa akin hindi lang po 'to negosyo. Kailangan po, for me, ito po yung way ni God para po to help others po. Yep. Yep. Na hindi po para sa atin yon, kundi po para po sa lahat, lalo na po sa nangangailangan. Galing. Yun Thank po you. yun. You once told me about this story na may na-meet kang family sa kalye. Can you tell us again that story? I Ah, love that. Actually po, that time naman po is galing po akong The Feast, Manila. Oo. The Feast, Manila sa near in Carriedo. Yes, yes. That time po, actually po yung hawak ko that time, like 300 pesos in my Oo. pocket po. And then po that time, talaga yung isang pamilya po sila, 4 po yung anak nila. Nasa side lang po talaga sila ng SM. And yung mag-asawa, actually hindi po sila nanghihingi. Parang naghahanap lang sila ng parang karton, something ganun po. And yung bata, naririnig ko po kasi siya. Sabi niya po dun sa mama niya, "Mama, hindi pa ba tayo kakain? Kasi kagabi pa kami hindi kumakain." Then sabi po ng father niya, "Hintay lang at hihingi ako ng tubig, magtutubig muna tayo." Yun po talaga, ang clear po ng narinig ko, hindi ko po alam kung bakit. Kasi sabi ko, maswerte pa rin po pala ako, kami ng anak ko, na kahit pa paano po nakakakain ng Oo. maayos. And yun po, binigay ko po yung 200 pesos dun po sa family. Sabi ko, babalikan ko po sila Wow. pag once po na may sapat po ako na ibibigay sa kanila. And dun din po ako parang nakipag-deal po kay Lord. Ngabi ko po kay Lord na, "Lord, pag ako po bless niyo pa po, nangangako po ako na magbi-bless pa po ako. Ibi-bless ko rin po yung iba na mas lalo pong nangangailangan." Ayun po yung pinaka-story dun sa kalsada po. Kasi po, para po sa akin, isang pamilya po na yung namumuhay sila sa simple, namumuhay sila na hindi sila nanghihingi. Gumagawa sila ng paraan para hindi po sila magnakaw. Hindi po talaga pong para po sa kanila po talaga kailangan, kahit ganun pa man po kahirap ang buhay. Angie, so from this crisis na nasa kalsada ka, nagbebenta ka ng prutas, na kung ano-ano, and you know, those painful moments na may hinihingi yung anak mo, hindi mo maibigay, and then you having only 300 pesos, tumulong ka pa sa isang pamilya. In all of that, dito, nagsimula ang Rosayo. Yes po. This is where Rosayo was born. Opo. And tama ba? Opo, dito po talaga. Kasi po, sabi nga po ng mama ko, di bali po na mag-earn ka ng kaunti, pero hindi mo po napapansin, napakalaki na po pala ng binibigay sa'yo ni Lord. Kasi po, you helping other hands po, sabi po ng mama ko. And napapansin ko rin po na time to time, never po ako naka-experience din in my life. Simula rin po si Rosayo na nandito na parang na-shorts po. Never po. Kahit po na sabihin po natin, si Rosayo, way po ni Lord na magbigay ng kakaibang prayer. Or let's say po, bumalik po sa kanya ang tao na kulang po sa panalangin, katatagan na makilala po siya. And ito rin po yung way para sa akin na, para din po siguro sa iba, na maging inspirasyon din po tayo, tulad niyo po, Brother Bo, na sobrang na-inspire po ako na hindi po isang business, kundi po to share others po, kung ano man po meron tayo ngayon. Bring us to that one moment. Yung first time kang biglang dumating na yung yung
tapos na yung rosary at nahawakan mo na for the first time galing sa Bethlehem. How was that for you? Unang-una po ang pakiramdam ko, may iba po akong pakiramdam na hindi ko po ma-explain. Na parang that time din po na hawak ko po yung rosary from Bethlehem, nagsimula po ako na mangarap uli. And then isa pa po, nakafocus po ako sa isang bagay na sabi ko, eto na po yun eh. Eto na po yung way mo, Lord, na hindi lang po para makatulong po ako sa iba, kundi po, eto rin po yung way na para po bumalik din po sa Kanya yung mga tao na kulang sa pananalangin. And yung iba po kasi, sa totoo lang po, kumakapit lang po talaga sila ng the Word of God. And hanggang dun lang po, nakakalimutan pa rin po nila magdasal. Nararamdaman ko po doon sa rosary, hindi po siya hindi po siya negosyo po talaga. Hindi po siya business for me. But it's a mission po na binibigay sa akin ni Lord. Yun po yung naramdaman ko habang hawak ko po yung rosary. Galing. You're not doing this alone, di ba? Yes. Who is behind Rosayo with you? Behind the rosary, andyan yung may old boss before na yun din po nagsusupport. Business partner mo. Business partner na Galing. nasa ibang bansa. And behind din po niyan is yung family ko talaga po, and yung baby ko. Sa kanila po sila po talaga yung foundation or founder po talaga nito. Hindi ko po magagawa o magkakaroon po ako ng lakas na loob para po sundan ang way ng anong gusto po ng Rosayo or ni God. Sila po ang inspiration ko rin po. Ako, negosyante rin ako, Opo. Angie, and I can really resonate with you. There comes a point, na yes, yung negosyo ko, mga maliliit kong negosyo, it puts food on the table for my family, thanks be to God. Pero kung yun lang, parang kulang yung passion, Po. Lalo na kung simple ang buhay mo, hindi ka naman naghahanap ng marangyang buhay. Pero yung nakakatulong ka sa iba, talagang yun yung gumigising sa iyo sa umaga. Every morning, And yes. I can see that in you, and that's wonderful. So I honor you for that. Yun talaga yung drive natin, di ba? Opo. I want to ask, maybe as from one entrepreneur to another, was there anything funny that happened through this whole journey of yours na yung nakakatawa na ngayon tatawa ka na lang, pero of course nung panahon na yun baka hindi? Ay, opo. Kasi po may mga client po talaga tayo na sometimes na nagsisimula pa lang po kasi. So, may order si client na nadi-deliver sa ibang address. Actually po, Brother Vo, eto po sasabihin ko po talaga na that time is ako po ang nagdi-deliver sa Wow. kanila. Kasi po, ang gusto ko po mangyari bago po ako kumuha ng mga tao, ako po muna. Galing. Ako po muna kahit po Hands-on. mag-deliver. Very good. Kailangan ko pong makilala, makita kung ano pong klaseng client na naghahangad po na makilala pa lalo si Lord. Hindi lang po sa rosary, kundi rin po sa prayers po na hinahangad nila. Wonderful. Opo. Angie, today there are 40,000 families who already are holding a Rosayo rosary in their hands. What does that make you feel? Sa totoo lang po, Brother Bo, naiiyak po ako sa nakikita ko pong numbers. Para po sa akin, hindi po siya 40,000 rosaries na sold natin. Pero po, para po sa akin, 40 household or 40,000 na families na natutulungan po natin na bumalik or kumapit po sa Kanya. Doon pa lang po, naramdam ko yung tulad ng isang ina na naghahanap ng karamay na tulad din po ng iba nating mga clients na sabi nila na dumating po sa kanila si Rosayo, nagkaroon ng linaw, mas lalo po silang kumapit, mas lalo po nilang naramdaman si Lord. And yun po talaga yung pinaka-goal ng Rosayo, na
hindi po lang siya negosyo, kundi po maano po natin ang ano po nila para kay Lord, maibalik. It is not just a company. Rosayo is not just a company, it's a calling. Ramdam na ramdam ko. Thank you Opo. for that. Anchi, there's something very special that you do for every single Rosayo Rosary na hindi alam ng mga tao. Can you share about that? Bawat rosary po, bawat rosaryo na ino-order sa amin, sa atin ng ating client, lagi po yan bago po natin ipadala sa kanila, dinadasalan po namin yan ng buong puso. Yan po ang hindi nila alam. Bukod po dun sa na-immerse po sa Jordan River, we also pray po. Kasi po, alam po natin na iba't ibang client na meron tayo. Especially po, may mga client tayo may mga sakit, and stress. May client din po tayo na dahil din po kay Rosayo, na ano po natin siya, mag-suicides. Yun po. And may mga client din po tayo na sa issue ng sa bansa natin. But I still keep on call them, pray together po. Yun po yung hindi alam behind that po. And then also po, may mga client din po tayo na kaya po kung mapapansin niyo po sa website, it's my personal number po na linalagay ko. Kasi po alam ko po ang mga client po, they are searching, finding God. Kasi po yung iba, hindi po nila alam kung paano po nila lapitan ang Panginoon, kung paano po nila kausapin. Kaya po, eto rin po yung way, sabi ko nga po, sa mga sa business partner and then sa ibang mga staff na huwag yung i-delete, huwag yung tatanggalan ang number ko kasi gusto ko kasama ko sila sa prayer. At mas mararamdaman po nila na hindi po talaga ito negosyo lang. Kung hindi po, mapalapit po tayo kay Lord. The way po, Brother Bo, na ginagawa mo rin po. Galing? Amazing. So touching and so beautiful. Anchi, if everything went perfectly in the next 5 years, what will Rosayo do for our country? Sa tingin ko po, and yun po yung gusto ni Lord, hindi lang po dito sa Pinas, but international po. And dun din po, mas malalo po natin mapaparamdam, mapapalaki kung saan po nagsimula si Rosayo. Na buong puso po na lahat ng staff ang bumubuo ng Rosayo. Ang gusto lang po ang gusto at talagang goal lang po namin is mapalapit po sila lalo kay God. Amen. Anchi, to close, I want you to look at the camera and speak to the mother who is now crying in her heart, the OFW who feels alone, yung taong parang feeling niya nakalimutan na siya ng Diyos. Opo. What is your message to them? Sa mga nanay na pagod na, sa mga OFW na malayo sa pamilya, sa mga tao na akala nila nakalimutan na sila ni Lord, tumigil ka ng saglit, huminto ka sa mga ginagawa mo, magdasal ka. Dahil ang Panginoon, lagi lagi siyang nakikinig, lagi niya tayong gina-guide. Doon mo makikita, mararamdaman na andun siya sa iyong panalangin. Magtiwala ka lang dahil tulad ko, nagsimula rin ako sa wala. Nagsimula rin ako sa hirap at bigyan natin siya ng time para din ma-seek natin siya. At maramdaman niyo rin yung blessings nararamdaman ko at ng iba kong mga kasama sa office or sa family ko. Kasi 'pag once tayo napalapit lalo kay Lord, mas ramdam niyo kahit gaano pa kayo kalayo. Ako rin po isang ina, ang hinahangad ko lang din po para sa aking anak,
prayer lang po. Pray to God. Lagi po natin i-lift or idasal po natin, iluhod po natin sa Kanya. Yun lang po ang mai-shi-share ko sa inyo at wala po. Yun lang po. Thank you po. Sorry brother po kasi po naka-ano po ako talaga. Um, Hindi kasi po talaga totally perfect. Hindi po talaga, I mean, yung life ko talagang kung makikilala niyo po ako before, ibang-iba. Sobrang iba po yung buhay ko ngayon. Sa totoo lang po. From kalye, tabi ng kalsada, bumagyo man, umulan, andun pa rin po si Lord. Hindi ko po alam na magkakaroon pala ng magandang bukas para po sa amin, para sa family ko, and then sa ibang tao para makatulong. Thank you po. Ilan ang staff ng Rosayo ngayon? Yun po, meron po tayo na almost, right now we have 14. 14. Yes po, 14 na po. Dito lang yan sa Pilipinas, di ba? Yes po, dito lang din po. Bukod pa po sa likod ng Yeah. media, ganun po, meron pa rin po tayo. So, right now sa office po, nasa 14 po tayo. Nakakatuwa yung kwento mo, Anchi. And I want to encourage everybody. Nagsimula si Anchi, nagbebenta ng prutas sa kalsada. Hindi maibigay yung kailangan ng kanyang anak. Pero And ngayon, meron kang isang negosyo na hindi lang negosyo, pero pinapalapit mo yung mga tao sa Panginoon. At you're able to, you have 14 people na you're feeding because they are working for you. So, hindi mo lang inangat ang sarili mo, inangat ang baby mo, inangat mo pa yung mga ibang pamilya dito. And of course, your customers. And that is the best business ever. Na whatever business you have, my friends, may mga tao mababa ang tingin sa isang negosyo. Oh, pera lang yan. Oh, you're, ano lang yan, lamangan lang yan, apakan yan. But it doesn't have to be. It can come from your heart. Katulad ng Rosayo, from the proceeds, from the profits, nagsishare pa kayo to the poor children and to the poor elderly. That is so amazing. Anchi, maraming salamat. Thank you for sharing your story. Thank you din po. Napakaswerte po na nandito po ako para ma-share po sa lahat. At sana po ma-inspire din po sila. And mangarap po, nakasama si Lord. Mangarap lang po tayo. Yun lang po. And dahil po dun sa pangarap na yun, mas lalo niyo po makikilala si Lord. Wag lang din po tayo na umangat na hindi siya kasama. Love it. I love it. And so we end with those words. Huwag ka lang umangat na ikaw lang. Hindi pwede. Umangat ka with the Lord. And then when you do that, aangat rin yung ibang tao. For information or details on Rosayo Rosaries, we're flashing that on the screen. And God bless you. Thank you so much. And we will see you again.